Medyo may kalayuan ang pinuntahan namin na ilog pero kahit na ganun ay sulit naman sa ganda ng mga tanawin at bukod nga dyan, dito rin pala kami kumain ng tanghalian. Bigla nga nagaya ang asawa ko na kumain ng tanghalian ngayon dito sa ilog pero hindi ko naman nakalain ang tinutukoy niya palang ilog medyo may kalayuan. Alas 10 nga dyan ng umaga nung magsimula kami sa paglalakad at mabuti na nga lang kahit na malayo yung pupuntahan namin ay nakikisama ang panahon hindi mainit, makulimlim. Dito nga rin sa pinagdadaanan namin na ilog ay napakalinis ng tubig at saka napakalamig kaya parang ang sarap-sarap ng maligo. Hindi na rin pala ganun kalalim ang ilog sa amin dahil paminsan-minsan na lang ang ulan at siguradong sa darating na tag-araw ay mas bababa pa ito. Tatlong ilog na nga dyan yung nilagpasan namin na daanan at pagkatapos nga nyan ay dumaan naman kami dito sa medyo may kasukalan. Nagsisi nga ako dyan kung bakit nag-short ako ngayong araw. Hindi ko naman kasi alam na medyo may kalayuan pala yung pupuntahan namin. At pagkatapos nga naming dumaan dyan sa may mga naglalakihang puno na yan ay nakarating na nga rin kami dito sa wakas sa pagpupwestuhan namin. Nagulat nga rin ako dyan pagkaapa ko kasi mas malamig pala yung tubig dito sa taas kumpara sa baba ng mga dinaanan namin kanina. Meron din kaming nakita ng mga pako dito sa gilid, yun nga lang hindi karamihan kaya nakuha lang namin ay kakaunti. Wala rin pala kaming dalang tubig na inumin dito pero hindi kami masyadong namomroblema kasi dito sa pinagpwestuhan namin ay napakaraming bukal. Nanguha din kami ng dahon ng saging na pagpapatungan ng aming mga pagkain at meron nga rin kami nakuha dyan na isang puso ng saging. Marami din pala kaming mga nakita dito na mga dumadaan ng mga katutubo at meron nga silang mga bitbit na tagi-isang sako at ang laman nga daw niyan ay puro luya. At maya-maya nga lang din konti ay nagsimula na kami dyan sa pag-aasikaso ng aming mga kakainin. Kanya-kanyang gawa na lang kami dyan para mas mabilis kaming matapos. Mag-aalas 12 na rin pala nung oras na to at mabuti na nga lang nakapagdala ako ng butane kaya mabilis kami na makakapagluto at siguro makakakain kami bago mag-alauna. Pero siguro kung hindi ganito kalayo yung nilakad namin, baka ngayon ay kumakain na kami at siguro nga ay busog na kami lahat. Magsasamgyup pala kami dito kaya hinugasan ko na dyan yung lettuce at nilinisan ko na rin yung bangus na iihawin namin. Nakapagsalang na rin pala kaagad kami dyan ng sinaing at yung bangus nga na iihawin namin ay wala akong dalang pambalot kaya ang gagamitin ko na lang ay dahon ng saging. Sabay-sabay na nga namin sinalang dyan yung sinaing, puso ng saging at saka yung inihaw na bangus. Wala rin pala kaming baon na plato dito kaya ang naisip na nga lang namin na pagplatuhan ay saha ng saging. Meron naman kaming dala na plato, yun nga lang dadalawang piraso. Bitin na bitin pa rin sa amin kaya eto na lang saha ng saging ang naisip namin na pagkainan. Hindi na rin pala namin hinintay dyan na maluto lahat yung karne bago kami kumain kasi naman mag-aalauna na to at talagang gutom na kami. Sabi nga namin dyan dapat maubos namin lahat tong pagkain para pagka-uwi wala na kaming bit-bitin. Pero hindi namin naubos kasi medyo may karamihan din talaga at nag-aabang nga rin ako dyan na may dumaan na katutubo para maabutan din sana namin ng pagkain. Yun nga lang, wala naman na kaming makita na dumaan. Kaya pagkatapos namin kumain dyan, tumambay muna kami dito sa may gilid ng malaking bato at dito nga sa ilalim niya ay merong napakalinaw na tubig. Pinabayaan na rin pala namin na maligo dyan yung dalawang bata pero hindi sa malalim, sa mababa lang. Pagkatapos ng mga isang oras, nag-asikaso na nga ulit kami lahat dyan na umuwi na pero bago kami umalis kanina ay niligpit muna namin yung aming mga pinagkainan at yung aming mga kalat ay nilinis namin. Sa pag-uwi din pala namin ay susunsunin namin tong ilog pababa at nakakatuwa dahil dito sa dinadaanan namin ay meron kaming nakikita na mga papan o patong gubat. Pabor na pabor nga dito sa dalawang bata nung pauwi kami kasi dito kami sa ilog at habang naglalakad nga kami dyan ay naliligo pa sila. Hindi na rin pala namin masyadong ramdam dyan ang pagod nung papauwi na dahil sa napakagandang tanawin ng ilog at dito nga sa gilid ay napakaganda rin ang tanawin ng mga bundok. Nakisama na naman nga ang panahon ngayon sa amin dahil makulimlim at kahit nga medyo sumakit yung aming paa dahil sa paglalakad dahil medyo may kalayuan, isulit naman kasi nabusog yung aming mga mata sa ganda ng tanawin. See you lang for today's video. Thank you for watching!